Affairs, tostadong-tostado matapos tadtarina ng batikos ni Congressman Toby Tiangco dahil sa kawalan ng aksyon ng mga ito para kansilahin ang passport ni Saldico. Saldico, uubusin nga ba ang yaman para lang takasan ang mga higanting aligasyong nakaratay sa kanyang mga palad? Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Congressman Toby Tiangco hindi nagpatinag matapos ibulabog niya ang malalansang baho ng DFA. Ito nga ay kasunod sa pasaring ni Toby Tiangco ukol sa pag-aabogado ng DFA sa pinakamalaking isdang sumisipsip sa pera ng bayan. Ayon kay Tiangco na may kapangyarihan sana ang Department of Foreign Affairs na tulungan ang Senado na mahuli si Saldico dahil sa kapangyarihan ng naturang institusyon na kansilahin ang pasaporte ni Saldico upang makaawi na ito sa bansa at masagot ang mga aligasyong kinasasangkutan nito. Ayon pa kay Tiangco, sa DFA, may kapangyarihan naman silang kansilahin yung passport Ngayon, ang hindi ko maintindihan bakit tila ang DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa kay Saldico kung bakit hindi pwedeng kansilahin yung passport. Bakit parang tila baga sila pa ang nag-aabogado? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Kung talagang katuwang ang DFA sa hustisya, dapat kansilahin na ang passport ni Saldico. Sa naging revelasyon na ito ni Toby Tiangco, tila lakas loob namang pinotektahan ni Terry Didon at ng DFA si Saldico. Anila, hindi umanong maaaring basta-basta na lang ikansila ang passport ni Saldico dahil hindi umano ito sumasang-ayon sa tamang proseso. Statement of the Department of Foreign Affairs on Congressman Toby Tiangco's allegation that the DFA is lawyering for Congressman Saldico. Congressman Toby Tiangco's allegation that the Department of Foreign Affairs or DFA is lawyering for Congressman Saldico by not canceling his passport reflects a misunderstanding of the legal standards governing passport cancellation. Under the new passport law, the DFA may cancel or revoke a passport only upon grounds expressly provided by law, such as passport required fraudulently, tampered with, or issued erroneously, or upon orders of the court when the holder has been convicted of a criminal offense or fugitive from justice. This process is governed by established legal criteria and is not subject to arbitrary or political considerations. Our respect for the constitutional guarantee of due process in the rule of law cannot be written on a whim. The government cannot simply play gotcha with passports. If Congressman Tiangco has been genuine concerns and substantive evidence, he should seek judicial relief rather than indulge in baseless accusations. Upholding the rule of law, not rhetoric, must remain the compass of public service. Ridon na sinagot si Tiangco, DFA hindi pwedeng basta na lang magkansila ng pasaporte. Iginiit ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi basta-basta makakapagkansila ng pasaporte ang Department of Foreign Affairs. Ginawa ni Ridon ang pahayag matapos questionin ni Nabotas Representative Toby Tiangco ang DFA dahil hanggang ngayon ay hindi pa umano nito kinakansila ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico na iniuugnay sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. There is no provision in the Passport Act authorizing the DFA to unilaterally cancel a Philippine passport on the mere invocation of national security. Sabi ni Ridon. Sinabi ni Ridon na nakasaad sa Passport Act na kailangan ng court order upang makansila ang pasaporte. Section 10 of the Philippine Passport Act is clear. A court order is required for the cancellation of passport belonging to the convicted criminals.
Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang, at nahandun po si Presidente, si Sec Mina at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you a reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po nung March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Oo. Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nahandun po yun sa proposal ng... proposal. Nasa NEP po yun. Oh. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. Programs. Inalisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa listahan na yon. So, since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yon, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date, April
checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung Toby, Yes. hindi ko lang maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano yon? Para ano yon? Eh kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit Okay. niya. So, halimbawa si Congressman A sa District 1 nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig Sir, sabihin, Sen. hindi, ano lang to, Oh. hypothetical. Ano? Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico.